panalangin sa misa. Pasasalamat ni Mr. and Mrs. Lapuz and family, Rosalinda Reyes, Edgardo L. Reyno, anniversary of Menardo and Minerva Taculog. Para sa kaluluwa ni Michael Angelo S. Manguba, Orencio Ebuenga, Jesus Mones Raposas, Felicima Martinez Perez, Catalina Ragugo, Africa Valenzuela, Leticia Roland, Frederick Faustino Madriaga III, Joshua Nuilan, Ernesto Costoy, Benedicta de Leon, Leocadia Muron, Elsa Binalber, Proctauso A. Quinanyola Jr., Edgar Quinanyola, Desiderio Serrano, Carlito Serrano, Aurelio Nebrega Jr., Soledad Nebreja, Ethel Borillo Biodet, Eugenia Sinong, Emil Lopez, Candida Jacila, Lily Ong, Bambi Hipol, Rene Esanga, Maria Estraza Amake, Rolando Almonte, Eufresimo Aquino, Emmanuel Aquino, Sarah K. Cabildo, Stanislao Bognot, Filomena Bognot, Rosita Gomez, Roberto Valencia Jr. Special intention, Physician Licensure Exam of Marion Meneses, Barbara Magawong, Hazel V. Prieto, Graciano J. Tobias. Para sa kaarawan ni Alexa Sinong, Manuel Salazar Uy, Cariza Cabildo. Our Mass celebrator is Reverend Father Xavier R. Valbuena. Magsitayo na po ang lahat at ating dasalin ang Angelus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Binati ng anghel ng Diyos si Santa Maria. Espiritu Santo. Naglisya lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kaming mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Ganapin nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao. At nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos, nang kaming makindapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong Panginoon. Manalangin tayo. Panginoong aming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa
ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel, ay nakilala namin ang pagkatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiluhod na po ang lahat at ating dasalin ang Oratio Imperata. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya mo kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ng pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo kami sila sa kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod, at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtan nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan naman namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggang. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Tumayo ang lahat at ating dasalin ng sabay-sabay ang panalangin kay Jesus, ang mabuting pastol. O Jesus, mabuting pastol, masdan mo kaming nagtitipon at nagbubunyi. Ikaw ang aming Panginoon, ang aming pastol. Tawag mo itungo sa daang mapayapa at masagana. Sa piling mo, Jesus, kay siglang gumawa, kay tamis sumimlay. O Jesus, kailan may di mo kami pinabayaan.
kailanmay di mo kami tinalikdan. Sa paglapit mo, takot ay napaparam. Ikaw ang daan, buhay at katotohanan. Kung wala ka, sino ang tatagal? Butihing Diyos, anak, kahabagan mo kaming naliligaw ng landas. Isugo mo ang banal na Espiritu upang kami maging maamo at masunurin at nang ikasya mong dinggin ang kahilingang ito. O mabuting pastol, ikaw ang tanging pag-asa, kami iyong pag-isahin, bayan ay pasiglahin. Akayin mo kami sa iyong kaharian, at doon ikaw ay aming sisilayan at sasambahin magpakailanman. Amen. Buksan ang aming puso, turuan mong mag-alap sa bawat pagkukuro. Lahat ay makayakap. Buksan ang aming palad, sarili maialay. Tulungan mong ihanap kami ng bagong malay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dito pa man sa lupang ibabaw, kami pinagsasalo mo na sa mga nakalaan sa kalangitan. Pangasiwan mo ang buhay namin araw-araw, upang sa pamumuhay sa iyong piling sa kaliwanagan, kami ay iyong maakay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Patnubayan mo ang iyong bayan, Panginoon, ang bayan na iyong hinirang, nag-iisa siya sa gitna ng matabang lupain. Bayaan mo silang manirahan sa magandang pastulan ng Basan at Galaad. Magpakita ka sa amin ng mga kababalaghan, tulad noong ilabas mo sa Ehipto ang inyong bayan. Wala nang ibang Diyos na tulad mo. Pinatatawad mo ang mga kasalanan ng nalabi sa bayan mong hinirang. Hindi ka nagkikimkim ng galit. Sa halip, ay pinadarama mo sa kanila ang tapat mong pagmamahal. Muling mahahabag sa amin. Lilimutin mo ang mga pagkakasala namin at ihahagis sa kailaliman ng dagat. Ipamamalas mo ang iyong katapatan sa Israel at walang maliw na pag-ibig
sa angkan ni Abraham, gaya ng iyong ipinangako sa aming mga magulang mula pa ng unang panahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy, papurihan. Purihin mo, kaluluwa, ang pangalan niyang banal. Purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanan, siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sakit binggit ng kamatayan, ako ay inililigtas, at pinagpapala ako sa pag-ibig niya at habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Banayad nga akong magalit, hindi siya nagtatanim, yaong taglay. Niyang galit, hindi niya kinikimkim. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran kung gaano ang distansya. Gayong-gayon ang pagtingin sinumang nagkasala. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Luwalhati at papuri ang awit namin sa iyo, Jesus na aming tagapagligtas. Sa aming pagbabago't pagsunod sa utos mo, kami nga naway maging alagad mo. Luwalhati, papuri, pagsamo, pagsisisi, luwalhati, at papuri, biyaya, pagsisika. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at mga Eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito, isang tao ang may 2 anak na lalaki. Ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At ibinahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunsong kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain, taglay ang buo niyang kayamanan, at dooy nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing yaon, at nagdalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mamamayan ng lupaing yaon. Siya'y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang puna ng kanyang pagkain kahit ng mga bungang kahoy na ipinakakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kanya.
Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa, samantalang ako'y namamatay ng gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanawan na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak, ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali, dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya, sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay, nawala ngunit nasumpungan. At sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Umuwi siya at nang malapit na sa bahay ay narinig niyang tugtugan at sayawan. Tinawag niyang isa sa mga alila at tinanong, Bakit? May ano sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, tugon ng alila. Ipinapatay ng inyong ama ang pinatabang guya sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw itong pumasok sa bahay. Kaya't lumabas ang kanyang ama at inamo-amo siya. Ngunit sinabi nito, Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailan may hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsay hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating anak mong ninyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo ang pinatabang guya. Sumagot ang ama, Anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko'y sa iyo. Ngunit dapat tayong magsaya at magalak, sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. May mga pagkakataon o yugto sa buhay na tinatawag po natin rock bottom. Kumbaga, sa buhay, ito yung sumadsad ka. The rock bottom experience of life. At alam niyo po, ang rock bottom experience of life, they are times of realizations. Kaya nga dito sa napakagandang kwento ng alibughang anak, ang nangyari sa bunsong anak, he hit rock bottom. Bakit? After na nakuha niya ang kanyang mana, nilustay niya ang kanyang kayamanan sa diwas ng pamumuhay, and lo and behold, he hit rock bottom. Bakit? May taggutom. Wala siyang makain. Anong nangyari sa kanya? He realized so many things. Ano ang na-realize niya? That he was so blessed. And yet he wasted it. Kaya nga sabi niya dito,
Yung mga alilangan ng ama ko, sobra-sobra pa ang kanilang kinakain, ang sarap ng buhay nila. And yet, I am here suffering, wala akong makain. He realized what he missed and what he wasted. Kumbaga, na-realize niya, ang dami niyang sinayang sa buhay, ibinigay sa kanyang lahat, and yet he wasted it. And he realized that when he hit rock bottom. Kaya yan ang unang mensahe po ng ating Ebanghelyo. There will come a time that you may also experience rock bottom. Kumbaga, ito yung mga panahon na hirap ka, walang-wala ka, nadapa ka o nauntog ka sa buhay. Marami. But our hope and prayer is that when we reach this rock bottom of life, we also realize so many things para tayo ay makabangon din. Pwede rin kasi mangyari, you hit rock bottom and you stay there and you cannot get out of it anymore. Kaya nga anong ginawa ng alibughang anak? After his realization, bumalik siya sa kanyang ama. Kumbaga, dumating siya sa dead end, wala na palang dadaanan, nag-U-turn siya. Ganyan din sana ang silbi ng rock bottom experience sa atin, o mga dead end sa buhay. It makes us realize the things that we miss, the things that we neglect, the things that we take for granted in life. At yun ang magpaparealize sa atin na mas pahahalagahan na ang mga bagay-bagay na ito. Finally, alam niyo po, napakaganda ang ebanghelyo na ito. Napakahaba din, no? But the beauty of it is, etong linya na ito, sabi dito, and I quote, "Malayo pa'y natanawan na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya't pinatakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkaan." Can you just imagine kung gaano kaganda yon? Bakit? That is who God is to us. That even if we have turned away from God, even if we have done terrible things in life, meron tayong Diyos na hindi nagbabago ang pagmamahal sa ating lahat. Yung pagmamahal ng tao sa iyo, magbabago yan. But the love of God never changes. It is the most consistent and constant in the world. Na kahit anong mangyari, hindi yan magbabago. Ibig sabihin, kahit even if you have done so many things in your life, sigurado pa rin ang isa. Ano yon? Mahal ka pa rin ng Diyos. Napakagandang konsolasyon, no? Bakit? Maraming beses, darating tayo sa punto na yung kapamilya mo, kaibigan mo, itinakwil ka, o hindi ka na mahal, hindi ka na kilala dahil siguro nakagawa ka ng mali o nakagawa ka ng kasalanan sa buhay. Pero isa lang ang pwedeng assurance sa iyo. Kahit galit na galit ang tao sa iyo, kahit kinamumuhian ka ng tao, mahal ka pa rin ng Diyos. Because the love of God never changes. Hindi po nagbabago o nababawasan ang pagmamahal ng Diyos. Tumayo po tayong lahat.
Manalangin tayo sa Diyos na ating Ama upang tulad ni Kristo, maging matatag tayo sa pagharap sa buhay at sa mga pagsubok, maging sa kamatayan, alang-alang sa buhay at paglago para sa ating mga sarili at para sa iba. At ang inyong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, ibaling mo ang aming puso sa iyo. Ang mga hindi Kristiyano naway makakilala kay Jesus na namatay para sa lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga Kristiyanong napahiwalay naway mag-ukol na higit ng pagtatalaga ng sarili sa ekonomismo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga makapangyarihan naway mag-alay ng sarili sa pagtataguyod ng katotohanan at katarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng Katoliko naway makadamas na sila ay may natatanging kaugnayan sa isa't isa dahil sa iisang pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga inang nawawalang anak naway hindi maigupo ng bigat ng kanilang dinaramdam. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos na makapangyarihan, malugod mo nawang tanggapin ang mga panalangin ng mga makasalanang matapat na nagbabalik sa iyong pag-ibig at habag na hindi nagmamaliw. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. O Diyos, awang di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay. Gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. O Ama, alak at tinapay, bunga ng lupa at ng aming paggawa. Narito, O Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ginaganap naming pagdiriwang ngayon, pangyarihin mo ang kaligtasan sa aming iyong iniuukol, upang pagtimpiin kami nito sa pagmamalabis at akayin kami sa kaloob mong pagkasagip. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan,
tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Hesu Kristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apit-dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming may sa loob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Huspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Roberto na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak
na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang magapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para sa langit, Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadiyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu ng aking puso, niyayakap kita na para bagang naririto ka na, at inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Di kita ibigin, paano di ka patawarin, bago ka isilang sa lupa, ika'y akin ang inarugan. Paano ako'y iyong lisanin? Paano ako'y iyong limutin? Gayunman, puot papawiin ang iyong pagbalik, hihintayin. Sa bawat pagtawag ko sa iyo, sa bawat hakbang mong palayo, nananangis tungyaring puso, hangat pa rin ang piling mo. Sa bawat pagtawag ko sa iyo, sa bawat hakbang mong palayo, nananangis tungyaring puso, hangat pa rin ang piling mo. Paano di kita ibigin? Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubos nawang manaig sa aming kalooban ang tinanggap naming banal na pakikinabang upang mapagsaluhan namin ang ganap na bunga nito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Lumuhod po tayong lahat. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him. We humbly pray, and do thou, O Prince of the heavenly hosts, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits who prowl about the world seeking in the ruins of souls. Amen.
Most Sacred Heart of Jesus, have Us. mercy on us. Please all rise. Sumayin niyo ang Panginoon at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Taglayin ninyong lagi ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Saan kami tutungo, kaming makasalanan? Saan kami susulong, dahas laging kapisan? Ikaw, Jesus, ang susundan, ikaw po ng hantungan. Sino kayang uusig sa di makatarungan? Sino kayang lulupig sa kim na umiiral? Sa sino mang sa Diyos mula katarungan?